Kaidos All-Stars. Para naman sa grupo ni Luffy, marami silang nahanap na alak mula sa mga kalaban na sundalo, kaya napagdesisyonan nilang mag-inuman. Habang si Kinemon ay napaka-determinado rin, determinado silang manalo sa labanang ito at mabawi ang kontrol sa bansang Wano. Biglang nagpasya si Luffy na ilagay ang kanyang inumin sa ilalim. Nais pala niyang ipagdiwang ang tagumpay kasama ang mga taga-Wano, kaya nagpasya rin ang lahat na itabi ang kanilang mga inumin sa ilalim at tumuloy patungo sa isla ng Anagoshima. Sa puntong ito, gusto pa rin ni Kid na makipagkompetensya kay Luffy upang makita kung sino ang unang makakatalo kay Kaido. Maya-maya, nakarating silang lahat sa teritoryo ni Kaido. Bigla na lang silang namataan ng tatlong kalaban kaya agad na naglunsad ng pag-atake si Usopp na ikinahimatay nila. Gayunpaman, inutusan ni Kinemon ang lahat na sirain ang barko dahil handa silang ibigay ang kanilang buhay sa labanang ito. Nasaksihan ng hindi natitinag na espiritu ng samurai, ang grupong Luffy ay naging mas tiwala sa kanila. Pagkatapos ay ginamit ni Kinemon ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para gumawa ng portal para itago ang samurai bilang mga sundalo ni Kaido. Dumaan din si Kid sa pagbabago, kahit na medyo nakompromiso ang kanyang imahe, ngunit kaya pa rin niyang labanan si Kaido at iyon ang mahalaga. Tuwang-tuwa si Luffy at sabik na niyakap ang pagkakataong mag-cosplay, kaya handa na ang lahat at handa nang pumasok sa piging ni Kaido. Sina Kinemon at Denjiro ay papasok sa kastilyo mula sa likuran. Samantala, ang Luffy at Kids group ay direktang pumasok sa main entrance. Nang hindi sinunod ni Kid ang plano, nagpa siya si Luffy na habulin siya. Gayunpaman, sa pagpasok, naabutan nila ang mga sundalo ni Kaido na nagpipistahan. Samantala, sinundan din ni Zoro si Luffy, at habang naghihintay sila sa labas para makuha ni Frankie ang mga lihim na armas, napansin ni Zoro na ang mga taong ito ay casual na umiinom ng alak at pinagtatawanan ang mga taga-Wano, na hindi man lang makahanap ng malinis na tubig na maiinom. Agad niyang pinakawalan ng hockey, dahilan para mawalan sila ng malay. Si Luffy, nang makita silang komportabling kumakain ng karne at kinukot siya ang mga mamamayan ng Wano, ay naalala niya si Otama, na nagbahagi ng kanyang pagkain sa kanya. Sinayang pa nila ang pagkain at tinapon ang lahat ng red bean soup kay Luffy, habang si Otama naman ay masaya na sa isang bowl ng red bean soup lang ng mga sandaling iyon. Sinipa pa nila ang red bean soup pot sa harap mismo ni Luffy. Pinagalit nito si Luffy at ginamit niya ang Gear 3 para talunin ang lahat ng mga hangal na ito. Biglang nakita ni Kid si Luffy na unang kumilos, iyon ay nagpa-excite din sa kanya. Sa kabilang banda, ginamit ni Zoro ang Enma upang ilabas ang kanyang hockey at tiniwa ang buong tore, na nagtapos sa mga taong ito na nagpipistahan para sa kanilang kabutihan. Sa panig ni Kaido, ang anim na Tobiropo ay nagtipon at inutusang hanapin si Yamato, ang anak ni Kaido at dalhin siya dito upang maghanda para sa isang mahalagang anunsyo na gagawin niya. Sa sandaling ito ay nagdudulot pa rin ng kaguluhan sina Luffy at Zoro sa handaan. Biglang napansin ni Apo na may mali at napagtanto niyang si Luffy iyon. Nagpasya siyang ipaalam kay Queen ang natuklasang ito. Alam nilang dalawa na oras na para makipaglaban, kaya't nagpasya silang sama-samang umatake, na iniwang naguguluhan si Queen kung paano nakatakas si Luffy mula sa kulungan ng Udon. Sa sandaling ito ay idineklara niya kung may makakahuli kay Luffy at Zoro, nominate niya ang taong iyon para maging isang Tobiropo. Pinapasiklab nito ang mga sundalo. Nahanap ni Kid si Apo. Galit na galit siya dahil nagtaksil si Apo sa alyansa noong nakaraan. Kaya pala si Kid dinala dito ni Kaido. Sa puntong ito ay gumamit ng tunog si Apo para salakayin sina Luffy at Zoro, na ikinalito nilang dalawa kung paano niya sila inatake. Kaya't napagpasyahan nilang hindi na mag-transform at harapin sila ng direkta. Gayunpaman, gaano man sila kalayo kay Apo, kaya pa rin niya itong salakayin. Nang makitang pinigilan ni Apo sina Luffy at Zoro, agad na nag-ipon ng metal si Kid para maging isang higanteng brasong bakal, na pagkatapos ay sinuntok si Apo sa mukha, na ikinagulat ni Queen na hindi inaasahan na nakatakas din si Kid mula sa bilangguan. Sa sandaling ito, sinimulang tanungin ni Kid si Apo dahil inihayag niya ang kanilang lokasyon kay Kaido. Pagkatapos ay inatake ni Apo si Kid sa pagtatangkang tumakas. Nang mag-iipon na sana ng metal si Kid, biglang lumitaw ang isang higante at inatake siya. Natigilan si Kid at doon na tumalon si Luffy para tulungan siya. Sinabi ni Luffy kay Kid na wala na silang maraming oras, ang mahalaga ngayon ay magtipid ng enerhiya para sa labanan laban kay Kaido, kaya tumakbo silang lahat ng sabay-sabay.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinagpatuloy ni Apo ang pag-aatake sa kanila, na nagpagalit sa kanilang tatlo dahil palagi niya itong hinahadlangan. Kaya agad na sinabihan ni Killer ang lahat na takpan ang kanilang mga tenga. Hanggat hindi nila naririnig ang kanyang tunog ay magiging maayos sila. Kaya lahat sila ay nagpatuloy sa pagsulong. Sa panig ni Kinemon at Chopper, sila ay pumapasok sa kastilyo mula sa likuran. Biglang nakita ni Big Mom si Chopper na ikinatakot niya. Sinusubukan pa rin ng mga anak ni Big Mom na tumawid sa talon, dahil hindi sila makapaniwala na nakipag-alyansa si Big Mom kay Kaido. Akala nila ay magtatagumpay na sila sa pagkakataong ito, ngunit biglang may lumitaw na isa pang ibon at ito pala ay si Marco the Phoenix, kaya sinipa niya ang mga ito dahilan para mahulog silang muli. Si Nakoma Mushi pala ang nagpaalam kay Marco na pumunta dito dahil gusto niyang protektahan si Luffy, alinsunod sa kagustuhan ni na Whitebeard at Ace. Sa panig ni Kaido at Orochi, nakita nilang bumalik si Kenjiro at dinala niya si Momo sa kanila. Si Luffy sa puntong ito ay nahiwalay kay Zoro. Nang makitang patuloy siyang hinahabol ng mga sundalong ito, pinatumba niya silang lahat. Sa sandaling ito, kinilala ni Big Mom si Chopper bilang miyembro ng Straw Hat Crew. Agad na pinaikot ni Chopper at Usopp ang sasakyan, na inilipat ang atensyon ni Big Mom sa ibang lugar, na nagpapahintulot sa grupo ni Kinemon na magpatuloy sa pagsulong. Napagtanto naman ni Orochi na ang grupo ni Luffy at ang Nine Red Scabbard ay nakalusot sa kastilyo, na pumuno sa kanya ng takot. Agad na nagpasya si Orochi na magpatuloy sa pagbitay kay Momo. Nagpasya si Luffy na magpatuloy, gamit ang mga subordinate ni Kaido para sanayin ang Ryo. Biglang sumulpat si Ulti at Page 1 na ikinagulat ni Luffy. Hindi niya alam kung sino ang baliw na babaeng ito. Tanong ni Ulti, "Sino ka?" Na sinagot ni Luffy, "Ako ang magiging hari ng pirata." Nagalit ito sa kanya dahil napakatapang niya habang nasa loob ng kastilyo ni Kaido, kaya agad na lumipad si Ulti at sinubukan i-headbutt si Luffy. Kaya't sinabayan niya ito bilang tugon, dahilan para bumigay at